Ito na po ang uling pagharap ko sa inyo bilang inyong Commander-in-Chief. Siyempre, hindi natin maiwasang balikan ang ating mga pinagdaanan at pinagsamahan. Kung naalala ninyo, noong magsimula tayo, ang sabi natin, pwede na muling mangarap. At sa mga nagdaang taon, sama-sama nating binago ang imahen ng Armed Forces of the Philippines. Mula sa hukbong matagal nang napabayaan, pinatibay natin ang inyong hanay upang maging mas moderno at mas malakas ang kakayahang maglingkod sa mamamayan ng Pilipino, ang ating pong mga boss. Talagang malayo na nga ang narating natin sa ating pagtaak sa Damatwid. Naalala ko po, noong ako'y nasa Kongreso pa, dumalo ko sa hearing kung saan tinatalakay ang pagbili ng isang C-130. Ang malungkot na katotohanan nun, ni Segundo Mano ay wala tayong pambili. Ngayon, kita naman po nyo, meron na tayong 4 at may isa pang paparating. Nitong nakaraang buwan, dumating na rin ang BRP Tarlac, ang pinakamalaki na nating barko. Sa kauna-unahang pagkakataon, mayroon tayong sasakyang pandagat na pwedeng magsilbing ospital at command center sa panahon na sakuna. Sa nagdagang 6 na taon, para sa inyong modernisasyon, nakapaglana tayo na suma total 65.89 billion pesos at nakapagkumpleto ng 70 proyekto. Malayong-malayo ito sa 45 kabuang bilang ng mga proyektong naipatupad sa nagdaang 3 administrasyon na nagkakahalagang 31.75 bilyong piso. Sa madaling salita po, nadoble natin ang pondo, 1/3 o 1/4 lang po ang panahong inabot. Ang panahon nating naabutan, kuy-kuy kupara sa 18 taon ng naunang 3 administrasyon. Paano po natin nagawa ito? Sa bawat takbang natin, alagi nating tanong, ano ba ang magiging pakinabang ng sambayanan? Kung ang sagot ay wala, o kung nakikita natin hindi naman nasasagad ang benepisyo sa ating mga kababayan, ipinatigil natin. Pinalitan natin ang mga programa at inisyatiba kung saan ang bawat pisong gugugulin ay magtataas sa antas ng kanilang kalagayan. Ang ating pong mantra, good governance is good economics. Noong kampanya, nakita natin ang bisa nito. May dinaan tayong bagong gawang kalsada sa Talisay, patungong Bacolod. Ito ay para makonekta ang kanilang airport sa komunidad. Noon, hindi nadadaanan at di napapansin ang lugar ng Talisay. Ngayon, dahil nga po sa kalsada, itatayo na ang iba't ibang establishmento doon, tulad ng mga tirahan, tindahan, mga pabrika, opisina at iba pang mga gusali. Dulo nito, dahil sa paghahatid natin ng kailangang serbisyo sa pamamagitan ng isang kalsada, tumaas na ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan doon at ito po ay umpisa pa lang. Ngayon, ganitong diwa rin ang ipinatupad natin sa ating uniformadong hanay. Sa tamang pamamahala at tamang paglalaan ng pondo, naging makasaysayan ang modernisasyon ninyo. Yung ilang mga dating pinapangarap lang natin, tangan na natin ngayon. Ang maganda pa, hindi lang kayo tumatanggap ng biyaya mula sa Estado, sinusuklian ninyo ito ng karampatang serbisyo. Sa huli, naging virtuous cycle po ito. Nagtutulungan ang lahat at sa dulo, Pilipino ang panalo. Dahil sa ambag ng bawat isa sa inyo, nakatatak na ngayon sa sambayan ng Pilipino ang uniformadong hanay na talagang masasandalan at maasahan, lalo na sa mga panahon ng pangangailangan. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ipinapamana sa inyo ang diwa at tunay na ibig sabihin ng salitang dedikasyon. Gaano man kahirap ang tungkulin, ano mang kagamitan ang hawak ninyo, ni minsan hindi ako nakarinig sa inyo ng palusot o pagdadahilan. Bagkus, lagi ninyo itong taas noong hinaharap at sinasagad ang inyong kakayahan para magampanan ang trabaho. Yan naman po. Sa ngalan ng bawat kababayan nating naisalba, natulungan o napanatag ninyo ang loob, maraming salamat. Sa kabila ng mga napagtagumpayan natin, tiwala akong hindi kayo magiging kampante. Meron nga pong isang kaisipan at ang sabi, if you do not grow, you stagnate. And after that, you deteriorate. Halimbawa na lang sa isang sagupaan. Pag natalo ang isang hanay, responsibilidad ng pinuno na pag-aralan ang nangyari. Saan ba tayo nagkamali? Ito ang kailangan nating iwasto. Saan ba tayo nagkulang? Ito naman ang kailangan nating punuan. Ang magaling na pinuno, tinitingnan ang natapos ng laban, pero nakahanda na nakatutok para sa darating pang mga laban.
Balikan natin ang naging misyon sa Ayungin Shoal. Nagkaroon ng pagtatangkang harangin ang paghahatid ng mga kinakailangang supply ng ating mga marino nakadestino sa BRP Sierra Madre. Alam naman natin, ang katungkulin nating bansa sa West Philippine Sea, lamang na lamang sa kagamitan. Nag-isip ngayon ang ating hugbong pandagat. Paano natin magagawa ang misyon? Ginamitan nila ito ng tinatawag na seamanship. Idaanan nila ang ating fishing vessel sa mababaw na bahagi ng dagat, kaya di nakadikit ang mga moderno sasakyang pandagat ng katunggali. Dulo nito, mission accomplished. Tagumpay ang paghahatid natin ng supply sa BRP Sierra Madre. Ganitong tapang at paninindigan, diskarte at inobasyon ang di dapat mawala sa ating kaisipan. Di pwedeng maging dekahon, walang imahinasyon at kapos sa inspirasyon ang pagtutupad ng ating tungkulin. Kapag naging kampante tayo, pwede tayong manalo ngayon, pwede tayong magtagumpay bukas. Pero yung kalabang ating natatalo, garantisado, hahanap din ng hahanap ng paraang manalo. Ang panawagan sa atin, bawat misyon na inyong haharapin, naway pag-aralan ito ng gusto. Anumang larangan o rango ninyo upang magbukas ng panibagong mga pagsipat at pag-unawa. Alalahanin ninyo na anuman ang kalagayan ng ating mga sistema, maaaring pagandahin pa ito lalo. Kailangan ding mapanatili at mapaunlad ang kultura ng malaya at makatotohanang komunikasyon sa loob ng mga hanay. Di pwede na kung ano na lang ang gusto marinig ng nasa taas ay yung na lang ang sasabihin ng nasa ibaba. Kailangan parati makatotohanan ang sinasabi. Kasabay ng mariing pagpapatupad ng command hierarchy at chain of command, kailangan mahikayat ang bawat isa sa pag-aambag ng mga panibagong ideya. Sa ganitong paraan, higit pang mapahusay ang ating pong serbisyo. Ang panahon ito ay panahon din ng pasasalamat. Nais ko pong kilalanin ang liderato ng ating sandatang lakas mula nang magsimula tayo hanggang sa puntong ito. Siyempre, kay Secretary Volz Casmin, na nanguna para maitaguyod ang kultura ng mahusay, masusi at matibay na ugnayan sa pagitan ng mga opisyal at kawal ng ating mga hukbo at ng ating gobyerno. Alam po nyo, nung siya po ay aking hinirang, ang sabi niya sa akin, pwede ba 1 taon lang ako o 2 taon? Pasensya ka na, Secretary Gasmin, nakalimutan ko yung usapan natin yon. 3 days to go na lang, sagad mo na. Lieutenant General Glorioso Miranda, pati na sa mga nauna nating Chief of Staff, sa lahat ng ating mga service commanders, maraming salamat sa pagiging huwaran ninyong mga pinuno. Pinakalan din natin ngayon ang 32nd Infantry Battalion. Nung pumutok ang Zamboanga Siege, sila po ay kasalukuyan dapat nagte-training doon. Bigla na lang sila ang itinalagang humarang sa masasamang balak ng rogue MNLF forces at na-stabilize nila ang sitwasyon habang pinapapasok pang iba nating mga units. Sa kasalukuyan, pati sa enkwentro ngayon, laban sa Abu Sayyaf Group, sila na naman ang pumupronta. Sabihin mang ordinaryong infantry battalion sila, kita naman nating lahat, talagang masigasig nilang tinutugis ang mga kalaban ng lipunan. Sasamantalahin ko na rin po ang pagkakataong ito para sa pasalamatan ang ating PSG sa pangunguna ni Rear Admiral Raul Obando. Alam niyo na rin ito, unang linggo niya bilang bagong hepe ng PSG, napasabak na siya kagad sa Zamboanga Siege. Pagkatapos, sumunod pa ang lindol sa Cebu at Bohol sa susunod na buwan. Pagkatapos sa Mampunon, baka kulang pa ang aksyon niya, sinamahan na rin ng Bagyong Yolanda. Isama pa dyan ang pagbisita ng mahal na Santo Papa at Pangulong Obama, pati na ang naglalaki ang pagtitipon dito tulad ng APEC at ng World Economic Forum. Matikat talaga ang alaala ko sa nangyaring krisis sa Zamboanga. Noong mga panahon yun, kailangan natin iangat ang mga moral ng ating mga kababayan. Sabi ko po sa kanya, tutuloy tayo sa stadium kung saan nandun ang mga napilitan lumikas. Ang sabi po niya, bilang group commander ng PSG, Sir, di natin na-panel yan. Di natin alam kung sino ang nandyan. Nasa mortar range din po ng ating kalaban, yan lugar na yan. Ang tugon ko naman, kailangan natin mag-lead from the front. Bilang Pangulo, kailangan mapuntahan natin anumang bahagi ng bansa. Kailangan tayo ng ating mga kababayan. Gawin mo na ang kaya mong gagawin. Bahala ng Diyos sa atin at sa hindi natin kaya. Ang tanging sagot sa akin na ating pong group commander, yes sir. Nakita niyo naman,
Talagang nagpakitang gilas ang ating group commander at ang buong PSG. Kaya naman naging matiwasay at matagumpay ang operasyon natin ngayon sa Zamboanga. Kaya naman sa mga bubo ng PSG, sa bawat takbang sa daang matuwid, naging panatag ang loob ko dahil nariyan kayo at laging nagpapamalas ng profesionalismo at maayos na pakikipag-ugnayan sa ating pong security sector. Sa inyong lahat po, maraming salamat. Kinikilala rin natin ngayon ang ilan sa aking mga naging aide-de-camp. Siguro ang iniisip ng iba, ang sarap ng buhay maging aide ng Pangulo. Ang di po alam na marami, sila ang katapat at unang tagasalo ng stress, pati minsan ng init ng ating ulo. Pag may nangyari sa gitna ng gabi, tulad na lamang nung Arab Spring, ang dami natin kinailangan ihabilin. At sinong nandun ang ating pong aide-de-camp? Ano nangyari? Ginising ng alas 2, binigyan ng misyon na dapat matapos ng 7:30 ng umaga. Lahat ng ating mga tanong, inilista. Inintindi na mabuti para maipasa sa mga kalihim na kailangan nating makausap para maayos ang problema ng mga kababayan natin sa gitnang silangan. Sa mga sandaling yan, ang aking assistant at mga aide ang aking katuwang at inaasahan. Alam mo nyo, maliban na nga doon sa pagpapaliwanag sa akin kung paano magbasa ng ating mga mapa, lalo na sa mga grid coordinates, paaral ng mga simbolo ng ating mga pwersa, lalo sa kasalukuyang operasyon sa Sulu, talaga naman pong ibinahagi nila ang kanilang pinagsanayan. Sila na rin po ang nagbibigay sa atin ng pananaw, hindi po ng pinakamatatas na rangko, pero hinahabol na rin po doon sa pinakamababang rangko, malaman natin ang estado ng palaisipan at kaisipan ng ating buong hanay. Alam mo nyo, ultimo kung minsan, pati ayos ng barong, pati kung magulo po ang natitira natin buhok, kailangan din nilang asikasuhin. Kung patong-patong ang iniisip ko, talagang sila ang karamay ko. Sana po pagtapos nito, pag sila'y nagpapahinga sa kasama ng kanilang mga asawa at mahal sa buhay, baka hanapin po nila yung patong-patong na problema pag nanood ng TV, sabay-sabay na channel ang panoorin, wala akong makaintindi sa kanilang pinapanood. Sa akin nga po, totoong nagkaroon ng sistemang may aid ng Pangulo para tulungan sa trabaho ang nakupo. Pero naniniwala rin po ako, sinasanay din sila kung paano magdesisyon ang mga nasa taas nila at kung paano maglatag ng mga solusyon. Para pagdating ng panahon, talagang hubog na sila sa serbisyo. Kaya naman, sa lahat ng aking mga naging aid, binabati ko kayo at muli, maraming salamat sa inyo. Mga kasama, bago natin tahakin ang daang matuwid, ang inyong dedikasyon at idealismo ang ginamit ninyong pampuno sa inyong mga kakulungan sa kagamitan. Ngayong ilang araw na lang ang natitira sa aking termino. Sa layo ng narating natin ay hindi ko maiwasan ang mapangiti kapag naiisip kong mas malayo pa ang kaya ninyong marating tapos na ako'y magretiro. Kagaya nga ng labi ko sinasabi, simula pa lang ang lahat ng ito. Kung meron man akong iiwanang habilin sa inyo, ito ay huwag nyo sanang kalilimutan ang laging itinatanong natin sa tuwing nalalagay tayo sa isang sangandaan. Paano ito nakakatulong sa sambayan ng Pilipino? Kapag ang nasagot nyo dito ay oo, malamang po, nasa tama kayo. Mga kasama, alam naman ninyo, nung panahon ng martial law, ginamit ng diktador ang sandatahang lakas sa kanyang pang-aabuso sa ating mga kababayan. Halos isang dekadang naghihiwalay ang inyong hanay sa karaniwang mamamayan. Kaya nga, pasensya na po kayo, hindi ho halos isang dekada. Lampas na isang dekada po ang nangyari doon. Kaya nga, parang isang reconciliation at reunion ang nangyari nung EDSA People Power Revolution. At ngayon, di na may tatangging tunay na kayong katuwang at tagapangtanggol na ating mga boss ang sambayan ng Pilipino. Hari nawa ay manatiling kaisa ng sambayanan ng ating sandatahang lakas. Tiwala ako sa patnubay ng pong may kapal, sa ating patuloy na pagtotoo sa ating mga boss at sa matibay nating paninindigan sa ating bandila ay makakapag-iwan tayo sa susunod na henerasyon ng mas ligtas, mas matatag at mas maunlad na Pilipinas. Sa pagtatapos po, dito natin nadadama kung gaano kakapos ang pagsasabi lang ng maraming salamat po sa inyong lahat. Palagay ko po, talaga kinakatawan ko ang sambayan ng Pilipino na damang-dama nila lahat ng sakripiso, lahat ng pinagdaanan nyo para sa kanilang kapakanan. At yan pong pagkabatid ng ating mga kababayan. Tandaan nyo, yan na rin po
ang magpapatuloy na kung paano nakakalingayin naman ang talagang kumalinga sa kanila. Mabuhay po ang sa ating sandatahang lakas at maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo.